Vanilla moist cake recipe muna tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Apat na recipe pala itong nasa video natin dahil pa-order ko ito, pero isusulat natin dito sa baba ng video yung measurement niya para sa isang recipe para pwede nyong i-screenshot at i-follow. Amazing! 1 cup of cake flour ang unang-una nating ilalagay. Yes, cake flour po ang ginagamit ko dahil ang gusto nating mai-achieve ay fluffy and moist na version ng vanilla cake. Sift nyo lang and then 1 teaspoon ng baking soda. And then, pagkatapos niyan ay 1 teaspoon naman ng baking powder. Tapos, alisin nyo na yung pangsala ninyo kasi ilalagay na natin yung 1 cup ng wash sugar. Yes, wash sugar ang gamit ko. Hindi ako gumagamit ng white sugar. Kung gusto nyo mas maputi, white sugar ang gamitin nyo. Pero kasi ang gusto natin is moist, kaya wash sugar ang gamit natin. Amazing! Huwag kayo gagamit ng brown sugar ha, kasi magiging color brown talaga ang kulay ng vanilla cake ninyo. Tapos naman maglagay tayo ng 1/2 cup ng oil, vegetable oil, palm oil, or canola oil, pwede yan. Pero wag na wag kayong gagamit ng coconut oil or any oils na natutulog kapag lumalamig. Since ang asawa ko na ang nagbe-bake ng cake, ayan, ang strategy niya is minimix niya muna, pero ang pag-mix niya ay parang pa-fold lang para hindi ma-overmix ang ating batter. And then, next ay ang ating 1/2 cup ng full cream milk, any brand, basta full cream milk. Ayan, pa-fold ulit ang paghalo, pero kung gusto nyong ibuhos muna lahat ng mga ingredients ninyo, tas mamaya nyo na lang haluin, pwede rin naman yon kung saan kayo masaya. Next ay ang ating Baker's Field Flavorade na French vanilla flavor, so 1 teaspoon lang ang ilalagay natin. At pagkatapos nyan, i-prepare nyo na ang inyong 2 large eggs. Since marami ang butter ko, for recipe yan, 8 ang itlog na ginamit ko. Kaya huwag kayong magpapalito ha. Ginawa ko lang talaga ito para sa inyo. Amazing! Sa dinami-dami na panood kong recipe sa vanilla moist cake, ayan, pinag-mix-mix ko na lang sila depende doon sa nagustuhan ko. At ito na nga ang naging result niya. Kaya sana magustuhan nyo rin. Next, pinch of salt. Konti lang ha, huwag niyong masyadong damihan. Tapos, next naman dyan ay 1/4 cup ng water. Yes, madami talaga kasi ang goal talaga natin ay maging moist ang ating cake. More water means magiging moist siya, pero wag naman sobra. And then yung last, ayan, 1 teaspoon ng white vinegar, pampaalsa, para ma-activate ang ating baking soda. Tapos, i-rest nyo muna siya for 10 minutes para mag-activate yung ating white vinegar. And then, ilagay nyo na siya sa inyong llanera and i-bake nyo siya ng 30 to 40 minutes. Pero depende pa rin yan sa kapal ng batter ninyo. And pagkaluto na, ayan siya. O diba nakikita ninyo, kumikinang siya, ibig sabihin moist yan. Pero syempre, para mas makumbinsi kayo, tanggalin natin siya sa ating baking pan. Bale, nirest ko muna ito sa room temperature. Syempre, para hindi na siya mainit. Kasi kapag sobrang init, may tendency na masira yung cake natin pag inalis natin siya. Or pwede rin na i-chill nyo muna bago nyo alisin. At ito na siya. Ayan. Ayan ang itsura niya, diba? Tingnan ninyo. Napakaganda niyan tingnan. Ayan, makinis, fluffy, malambot yan. Mas maganda sana kung makita ninyo in person, diba? And then sa mini donuts, ayan, ganyan naman ang itsura niya. Meron akong separate video kung paano ko yan ginawa. Kalkalin nyo na lang. O ayan, ito kinabukasan na to ha. Na-chill na ito overnight. Malambot pa rin siya. Kung nakikita ninyo, napipindot pa rin siya. And ayan, punitin natin para makita ninyo. Ayan, diba? Mamon na mamon, tinapay na tinapay. Pero moist and fluffy. Ayan. O diba? Ay, naku, ang sarap niya. Ayan, syempre try natin, mukbangin natin. Pakita natin ulit, ayan, tingnan nyo, diba? Dumidikit siya sa daliri, ibig sabihin, ganyan siya ka-fluffy and ganyan siya ka-moist. O, diba, bunggahan? Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!